ika-29 ng Abril. Ako si Lorlyn Garcia Velarde. Hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, ICC pinangalanan na ang 3 hukom sa paglilitis laban kay dating Pangulong Duterte. Maternity benefits ng PhilHealth mas pinalawak simula April 30. 50,000 pisong sahod para sa mga guro sa SUC at LUC isinusulong sa Kamara. Unboxing ng tax records ni BP Sara naunsyami. Partial flood control report kapos sa pirma sa Senado. Mga magsasaka sa Cagayan apektado ng tagtuyot. DSWD nagpaabot ng tulong. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa paunang balita, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simula ika-30 ng Abril, mas pinalawak pa ang maternity benefits ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa normal hospital deliveries. Magiging 29,000 pesos na ang coverage na halos triple ang itinaas mula sa dating higit 9,000 piso. Samantala para sa cesarean session mula sa dating 37,000 pesos, kasalukuyan na itong nasa 58 hanggang 62,000 pesos. Kabilang din sa pinalawak na prenatal care coverage na mula 4 ay may hanggang 8 check-up na at may kasama na ring pagpapabakuna at laboratory test. Gayon din ang postnatal care coverage na may hanggang 3 follow-up visits na. Simple lamang ang ating layunin. Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Nais natin na walang buhay ang malalagay sa panganib dahil lamang sa kakulangan ng pera. Sa ibang balita, ipinakilala na ng International Criminal Court o ICC ang 3 hukom na itinalaga upang bumuo ng trial chamber at humawak sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang dito sina French Judge Nicolas Guiu, British Judge Joanna Corner at South Korean Judge Kibong Pek. Ayon sa ICC, ang 3 itinalagang hukom ay may mga mataas na moral character, impartiality and integrity na may mga kwalifikasyon sa kani-kanilang estado. Dagdag pa rito, lahat ay may malawak na karanasan kaugnay sa kaso at itinalaga batay sa kanilang napatunayang kakayahan sa criminal law and procedure na may kaugnayan sa larangan ng international law kabilang ang international humanitarian law at human rights law. Kasunod nito, magtatalaga ng status conference ang mga hukom upang makapagtakda ng mga susunod na hakbang at petsa kung kailan sisimulan ang opisyal na paglilitis. Samantala, isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na magtatakda ng 50,000 pesos na minimum wage na buwanang sahod para sa mga guro sa state universities and colleges at local universities and colleges. Ang panukala ay inihain ng mga kinatawan ng Makabayan Bloc, Antonio Tinio, Sara Elago at Rene Co. Layunin nitong mapabuti ang kompensasyon ng mga guro sa higher education na matagal nang isinusulong ng ilang sektor. Nakatakda ng talakayin ang panukala sa mababang kapulungan kung saan susuriin ang epekto nito sa pondo at sistema ng edukasyon sa bansa.
Para sa ating ulat panahon, patuloy pa rin umiiral ang easterlies na nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon sa buong bansa. Wala namang inaasahang malawakang pag-ulan, ngunit posible ang panandaliang pagbuhos at pagkidlat-pagkulog lalo na sa Southern Luzon at silangang bahagi ng bansa. Samantala, 35 lugar sa bansa ang makararanas ng heat index na nasa 40 degrees Celsius o higit pa at Sangli Point, Cavite muli ang makakaramdam ng pinakamainit na heat index na papalo sa danger level 43 degrees Celsius. Susunod sa News Force. Unboxing ng tax record ni VP Sara ipinagpaliban. Partial flood control report kapos sa pirma sa Senado. Mga magsasaka sa Cagayan apektado ng tagtuyot. DSWD nagpaabot ng tulong. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.